Magandang araw po, another episode of The Breaking Point at ngayon, ang kasama natin ay mga bata. So, ang ating pag-uusapan ay magre-revolve sa ating kabataan ngayon dito sa ating syudad. We have with us here Gabriel Siscar, fourth nominee ng Kabataan Party List, si MC Kuya, Deputy Directress ng Cordilleran Youth Center, at of course, kasama natin si Raven Mencenas, Chairperson in Abuyog Gabriela Youth, and also a member of the Alliance of Concerned Students. Welcome sa The Breaking Point. Thank you. Thank you po for having us. We're very happy to have you here. So, ang ating discussion ngayon ay magta-touch sa mga maiinit na nangyari the past few weeks dahil ang lakas-lakas ng boses ng ating kabataan. Umpisahan natin sa pinaka mainit na topic. Yes. Punta tayo sa UP Baguio. Ano bang nangyayari sa campus ninyo? Yes. Balita ko, merong infrastructure project yan na hindi pa natatapos hanggang ngayon. At Yes. ikwento nyo sa amin kung ano nangyari dun sa recent walkout. Yes. Yun po last Friday, nung February 26. Ay, hindi pala siya Friday. Basta last week to, Yeah, diba? last week, February 26 po. Isang historical event po. Lalo na ito yung pinakamalaking bilang ng mga lumabas in the recent history. Yung walkout po na inorganize ng Alliance of Concerned Students ay dinaluhan ng almost 1,200 students na nagrarally for budget transparency and accountability and even democratic governance. Nakakakilabot itong 1,000 students na to kasi ang tagal-tagal na, hindi naman matagal, pero hindi natin naririnig na ganito kalakas ang boses ng kabataan noon. Ano ba ang nangyari at nagising nyo ang boses ng UP? Yes. Kasi po katulad po nung binanggit natin kanina, no, yung walkout po ay actually ay sagot doon sa inilabas na 2023 report ng Commission on Audits. So ito yung COA Yes, report. COA na report. Medyo karumal-dumal kasi nandito tayo sa inefficient utilization of the budget. So naririnig natin ito, malakas din ang ugong nito sa social media. Ano bang budget itong hindi na utilize? Yeah, yun po kasi yung COA report of 2023 po, na-flag po yung buong UP system naman po, which includes din yung breakdown din ng pagka-plug ng University of the Philippines Baguio. Tapos kung sa atin po, meron siyang 5 actually na factors na na-flag, which includes nga po yung misallocations of budget and inefficient utilization of budget. Misallocation, ibig sabihin hindi napunta sa tamang project. Kasi po 'di ba, doon sa budget process natin, doon sa according po sa ating GAA, yung General Appropriations Act, lahat po ng budget na ibinibigay ng gobyerno doon sa ating mga state universities, which includes yung UP, ay may nakalaan na pong mga money. And then kaya po siya inefficient utilization, ibig sabihin po yung supposedly na pera na igagamit doon according sa ating GAA ay hindi po nagamit sa dapat nitong paggamitan. Kaya Naglipat-lipat. yes, meron pong mga misallocations na actually napasok doon sa pangalawang flag po ng mismong COA report kasi merong mga general funds na supposedly gagamitin po sa kung saan ito nakalaan ay ginagamit din for investments ng Masama ito, ano? Siguro po yung problem naman kasi ginagawa naman po talaga yung investments para sa pagpalaki ng pondo, lalo na po meron naman talagang budget cut sa mga state universities. Pero yung na-flag po nung COA sa investment ay wala pong clear regulations kung saan po mapupunta This yung is UP as a whole. Yes po. When we delve into UP Baguio, ano ang nagiging problema natin? Siguro po yung malaking problema kasi dito, kung bakit din po natin binabanggit yung issue ng unutilized funds. Kasi po, kung sa University of the Philippines Baguio, napakalaki po ng problema sa student services. Kakulangan po ng espasyo, kakulangan po ng scholarship assistance. Wala pong psychiatrist ang University of the Philippines Really? Baguio. Yes. Wala tayong psychiatrist? Yes. Meron po nung mga nakaraan, actually isa yung tagumpay nung nakaraan taon nagkaroon tapos nawalan na po ulit. Tinanggal ang item.
Hindi naman po. Parang nag-resign yung mismong Nag-resign. psychiatrist. Sumuko siya. Yes. Mahirap kasi iisa lang din naman. Iisa lang din po One siya is to noon. every, Yes. one is for all the students. All the students na. Kaya ganun po. Kaya malaking issue yung unutilized na sa tingin ko yun po talaga yung nagfa-move sa mga students sa mama sa walkout. Kasi nung ganito po yung realidad ng mga estudyante na kukulangan ng student services, merong 10 years ng unfinished construction sa loob ng university pero 10 taon na ba Yes. to, Raven? 10 years na po siya. Pero nag-aagawan kami ng mga classroom sa loob ng university. So dahil po doon, tapos ngayon po nalaman namin na meron palang unutilized budget. Magkano? Umaabot po siya ng hundreds millions. So, ganyan. kakayanin sanang tapusin. Yes. Or kaya po, kakayanin sana maglaan pa ng student services. So parang yun po actually yung point, yung parang, yung hindi po paggamit nung supposedly budget na meron malalaan sa kung saan man na kailangan ng estudyante at ng mga even faculties ay hindi nagamit. So, yun po yung actually yung nagpa-move doon sa mga students. Kasi ito po yung realidad natin, maraming dapat na paggastusan, pero meron palang natutulog o idle funds sa University of the So, Philippines, talagang Baguio. naintindihan at binusisi ito ng estudyante ng UP. Kasi nga, Yes. concern nyo to at ramdam na ramdam nyo na ang kakulangan sa student services. Yes, kasi hindi lang po namin inaral yung COA report mismo. Inaral din po namin yung budget process. At bukod dun sa pag-aaral ng budget process at yung COA report, as in inaral din po namin to reflecting to the COA report sa kung ano yung mismong nararanasan ng students. Kasi po yung University of the Philippines Baguio, meron din po kaming nirelease na parang university demands na kung saan nakapaloob doon kung ano supposedly yung dapat pag-budgetan ng administration. Tama. So, ang ating kabataan sa UP Baguio, at hindi lang sa UP Baguio, mukhang lahat ng universidad natin ngayon ay talagang iniintindi ang mga issues at ang mga dapat na mapunta sa kanila habang sila ay nasa eskwelahan. Dahil nga naman, tuition fee nila ito at karapatan nilang matanggap ang serbisyo. Ngayon, punta tayo kay Gab. Kasi, recently, we had a guest here at the Breaking Point, si Attorney Martin ng COMELEC. Nabanggit niya na sizable naman talaga ang ating youth vote. Tatanong ko sa iyo ngayon, how big is our voting block maybe sa national? Tapos, pag translate natin ito sa Cordillera or sa Baguio, ilan nga ba, gaano kalakas ang boto ng kabataan? Yeah, nationally, sa Gen Z voters alone, that's around 22 million already. That comprises 30% of the whole Filipino population. 22 Yeah. million. So, hindi Gen Z pa lang po yun. So, kung i-account mo pa yung relatively young, so, I think counted naman dyan yung mga millennials pa, yung mga nasa 30s natin. So, meron tayong aabot siya ng 30 to 40% yung young people voters natin. Young people Kaya na... magpanalo ng kandidato. Yeah, young people na na mas hopeful, na mas open to progressive ideals, and of course, mas active for change. Mas naghahanap talaga ng tunay na pagbabago. So kung dito sa Baguio, translating that, meron tayong around 366,000 na registered voting population. So meron tayong 30 to 40,000 na 18 to 24 or 18 to 30 years old na mga voters natin. 30 to 40K, Baguio City alone. Yes, alone. So, malaki talagang bilang yon ng mga kabataan na boboto sa darating na halalan. Marami kasing nagsasabi na ang youth vote dito sa Baguio ay hindi naman kailangan talagang bigyang pansin ng ating mga kandidato dahil transient voters nga or transient individuals ang mga estudyante or ang kabataan. But with the statistics that we have now, kailangan pakinggan at kailangan bigyan ng pansin ang sektor na ito. Yeah, kasi marami naman din sa mga kabataan nating nag-aaral din dito sa Baguio ay from Baguio din. So, halimbawa sa St. Louis University, yung kanilang mga ili or di kanilang mga barangay dito sa Baguio. And of course, nandyan din yung mga sangguniang kabataan members natin, na Baguio voters natin. Or kahit yung mga hindi transient or mga students, meron tayong mga out-of-school youth. And of course, meron tayong mga working students na malaki pa ring part ng population. And aside from that, kahit nasabihin mong hindi botante ng Baguio yung ilang mga transient students dito, sino ba yung parang
makakaramdam ng effects ng i-implement ng mga batas na mga ihahalal natin? Sino ba yung parang makikinabang or parang maapektuhan ng kung ano mga polisiya ang magkakaroon? So, kahit na sabihin ng mga politiko na hindi dapat magtuon ng pansin din sa mga transient population natin, mostly from students, dapat pakinggan kung ano yung concerns. Kasi mga estudyante tayo dito na nagre-reside kahit na temporarily dito sa Baguio. That's right. And I think ngayon nagkakaroon ng awakening ang ating mga kasamahan sa gobyerno, lalong-lalo na ang mga tumatakbong politiko dahil nare-realize nila slowly that the youth vote is a powerful vote. Ngayon, punta tayo kay MC. Kasamahan ko to eh. Kwento mo naman sa amin yung nangyari. Kung hindi po nalalaman ng ating mga tagapanood at tagapakinig, nagkaroon ng deliberasyon sa SLU tungkol sa taon-taon naman or every after few years nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaintindihan or debate tungkol sa tuition fee. Ano ba ang nangyari sa SLU ngayon? Well, what happened to SLU actually ay malaking impact ata, rippling effect nung historic movement sa UP Baguio just recently. Kasi what happened was a recent historic event din sa SLU. Kasi taon-taon, nagkakaroon sila ng tuition fee increase. And this year, the administration proposed a 9% tuition fee increase. But sa pagsasama-sama ng mga estudyante sa SLU, it was decreased into 6.25% na lang. May butal pa. Yes, may butal na butal siya. I think ang misconception ng mga tao pagdating sa private schools, parang may misconception na mayayaman na dapat yung nandyan, pumasok sila sa private schools, kaya dapat mag-expect sila na mataas yung tuition. However, yung pinaka-issue talaga natin ngayon sa education, sa SUCs, libre na yung tuition ngayon eh. However, yung problem, very limited yung slots na na-offer sa mga estudyante. Kaya karamihan ng mga estudyante na gustong mag-aral, relatively, wala din talagang choice kundi pumasok sa mga private institutions gaya ng SLU, na sa ngayon ay pinakamalaking institution sa buong Cordillera. Totoo yan. Yes. Louisian po ako. Shout out sa mga Louisian dyan. Alam natin na ang usapin ng tuition fee increase ay Yes. Generational problem na dahil magmula Absolutely. nung nandun tayo, nung 90s, hanggang ngayon, tuition fee pa rin ang pinag-uusapan. Yung recent evolvement niya, yung tuition fee increase ng SLU, naging samukha kasi siya ng carryover scheme. Yung para bang hindi mapapansin ng mga estudyante. Kasi sa mga nakaraang taon, ang itsura niya ay nag-i-increase lamang ng tuition sa mga papasok na mga freshman students. Yan. Kaya carryover scheme talaga siya ng university. However, yung ngayong taon, it's a 9% increase, proposed increase dun sa tuition fee ng mga freshmen and a 9% increase also sa other fees ng mga estudyante sa lahat sinama ng ang year other levels. fees. Kaya parang pagbabalik din ng tuition fee increase na regular niyang itsura. Actually, Kaya hindi na talagang bago yung carry over na yan eh. Kasi ganyan na rin na sugarcoat ang tuition fee increase magmula noon. Tapos, nagva-vary na lang taon-taon kung gaano kaingay ang student council, kung papansinin ba o hindi. So, Yes. we're very happy now that the student council at SLU is very active. yes. Paano nila pinanalo itong pagbaba? Well, ngayon kasi meron tayong katulungan yung nagtitimon ng ating mga student councils kasi we're really pushing for genuine student representation. At sino pa bang magiging mukha nun kundi yung mga highest governing bodies ng mga estudyante sa mga universities. It was with the help of the National Union of Students of the Philippines and also matatapang talaga ang mga student council natin ngayon, particularly sa SLU. Nakipag-lobby sila with the SLU administration at nalaban nila yung well, of course, they were wishing for no tuition fee increase this year. Of course, That was their of course. dismay nung nalaman nila. However, ang kailangang ma-realize din talaga ng lahat ng mga Louisians ngayon, it is a very great victory, yung pagpapababa from 9% to 6.25. I think that's the biggest decrease na in recent history ng How many SLU. days did they negotiate this? Or did it take weeks? Parang part ng consultation process ay is just a one-day consultation with One the... day. Yeah. So yung buong student Execom. council ba ang humarap? Yeah, actually, nung una, upon consultation with them, mas yung executive members, executive committee members Oo. invited. Pero ang sinasabi natin, sana more student representatives. So ang napasama pa natin ay
yung mga Congress of Laotians or yung governors sa mga Napasama schools. ito. Para mas marami sana magsusupport. And it was also possible kasi kasabay ng dialogue na nangyayari with SLU administration, may mobilization ng mga estudyante na nangyayari sa labas. It was joined by 200, almost 200 students. Madami na of yun. SLU. Yes. Kasi dati merong policy na bawal sumama sa rallies or sa pagtitipon sa labas. I remember that clearly. Ngayon, ay hindi na ito iniisip masyado ng estudyante dahil pag kailangan magtipon-tipon, ginagawa. Yes. So what did they do outside the campus? Did they do a noise barrage? Or did they stand there with streamers, posters? Yes, they did that. At may mga nagsalita po ng mga student leaders mula sa SLU, also sharing their personal experiences sa pagtataas ng tuition. Kasi it's really an economic fight for everyone. Hindi lang yun laban nila. That's the fight of their parents din na That's nagpapaaral true. sa kanila. Yes. Yeah. Napakataas ng tuition ngayon. Lalo na sa bigat pa nung pinapasa ng mga magulang natin ngayon na sobrang taas-tataas na mga bilihin at napakababang minimum wage dito sa Baguio City even. Yeah. And if I may add, magaling talaga yung mga estudyante ngayon na kasi katulad ng sa UP, inaral din yung tuition fee increase kasi ang main reason na sinasite ng 9% increase from the SLU admin is due to inflation. So kung due to inflation, so we tried to compare. So nang tinignan natin, yung inflation naman ng national rate ay 4.1% ng January and then sa regional ay 3.3%. So kung may mga negotiating points tayo, sana itapat dun sa inflation rate na yan kasi hindi naman makatao yung parang mataas na agad yung iaangat mo when yung in fact, yung inflation rate na sinasite mo ng reason ay mas mababa naman. So binangga natin yung inflation rate dun sa rason nila. Yeah, oo. And then another one, kasi Tuwan-tuwa siguro ang mga economics and economics sa SLU, dahil effective ang pagtuturo nyo ng Econ 101. Case studies. Tama. at kahit parang hindi ka naman economic students, ay para magigets mo naman yun na ang laki ng disparity ng percentage na yun. True. And then, isa dun sa tinry din natin balikan kasi as you've mentioned nga, hindi naman nabago yung pag-increase ng tuition fee every year. Pero isa sa mga binabanggit na rason ay it's for the development of facilities sa loob ng St. Louis University. Pero, ng mga last year, yun ang kanilang rason, yung mga facilities naman, upon consultation with the students, ay hindi naman din nagbabago, hindi naman parang gumaganda din. So, ano nangyari dun sa past increases? Pero napakaganda na ng facilities ng SLU sa bagay, comparing from the 90s hanggang ngayon. Noong 90s kasi Very long time. medyo hindi pa gumagana ang mga elevator. Tumataas din ang tuition fee. Tapos wala pa kaming mga cafe noon, wala pa kaming survival kits. Yes. Ngayon yata talagang meron na lahat ito. Mas mga laboratories nila, mga kung ano, ng mga facilities sa classrooms, etc. But yeah, so mas yun yung tanong pa natin kung nag-increase sila for the past 3 years, ang taas din, 9%, 7%. Hindi ba sumasapat yung increase na yon? Tapos kailangan pa magtaas ngayon? So kung paulit-ulit siya, saan mo na napupunta yon? Dapat nakikita, parang commensurate yung development na nararamdaman ng mga estudyante. Paano nyo pinapangalagaan ng mga kapwa estudyante? Kasi I'm sure this is not only the effort of the SLU Student Council. Malamang ito ay nag-uusap-usap ang mga leaders sa bawat university at pinag-uusapan nyo kung paano labanan ang ito nga, tuition fee increase or any other proposals from universities. Do you have an organization or do you meet regularly? Yeah, so yung kanina binabanggit ni MC, we have the National Union of Students in the Philippines, yung Alliance of Student Council. So, member yung kasama SSC na SLU, UP Baguio, yung UC, University Student Council, and of course yung Kabataan Party List na we try to integrate para madala rin natin kung ano pwede natin matulong sa legislation naman sa Congress. Kasi hindi naman Baguio lang ang mayroong private universities at may TOEFL. Totoo Buong yan. bansa naman yan, of course. And I'm sure na may mas matataas pa sa ibang mga regions at places. So, So, ramdam na ramdam yeah, we talaga try to itong connect. usapan ng tuition fee. Hindi lang po sa Baguio. Meron bang university na hindi pa kasama? Or hindi nag-a-attend ng meetings? may mga tinatry pa tayong matap further, pero may mga contacts naman tayo. So everywhere. meron pa rin hindi sumasama. Yeah. Parang alam ko yung university na yun, pero wag na lang natin pag-itin. Baka lalong hindi sumama. Yes. Ngayon, no name dropping. Para hindi mausog. Ito nga po, mga kabataan ang kasama natin. At kadalasan, magmula po nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na
naharap ang ating kabataan sa maraming hamon. Isa po dito ang tinatawag nating red tagging. Hindi lang po ito na papaloob sa ating mga jurnalista o sa mga aktivista, pero sinasama na rin po ang mga estudyante. Ngayon, kumbaga nga, aktibong-aktibo itong mga batang ito. Nasubukan na ba or obstacle ba sa inyo ang red tagging? Kasi kadalasan ay sinasabi natin that activism is terrorism, the cliche goes. Para kay Raven. Sa UP Baguio po talaga. Malala po yung student repressions, no. Meron po kaming 7 cases of dumanon makitungtong. Ito po yung pumupunta sa mga Ito ay nung pandemic. hindi rin po. This Nag-extend. 2023 to 2024 po yung 7 cases At of na-experience din namin yan eh. Yeah, so kumakatok po. Sama-sama po tayo dyan. Kumakatok po sa mga bahay at sinasabi po sa mga magulang na dalawang option, it's either member na po ng mga organizations na binabanggit na front ng CPP, NPA, NDF or possible recruit for these militant organizations, ganon. Meron din pong cases of, I myself is a member of, is a victim of red tagging incidents and even intelligence network sa loob ng UP. Hindi ba kayo natatakot? Natatakot naman po, lalo na ganun ka-intense yung mga machineries, efforts na meron po yung Estado. Pero ginagawa rin po natin ito bilang isang inspirasyon at pagpapakita ng importance ng militant action lalo. Kasi po, for instance, katulad po ng binanggit nating mga panalo kanina, yung University Student Council, even sa UPB and SLU, can lobby, can talk to the administrations, pero yung pangangailangan pa rin ng militant actions, ng walkout, yung sa SLU, dahil hindi naman din po napanalo lang ng University Student Council yung pag-decrease lahat po yun ay sinasabayan ng mga militanteng mobilisasyon because the power of the Student Council relies to the support of their constituents or yung their students. So parang yun po actually yung pinakamalaking forma ng pagpapakita ng paglaban din sa mga atake tulad ng red tagging at Talagang iba si pa. Raven lang ang sasagot na ginagawa niya inspirasyon. Ito. Pero hindi po biro ang red Yes. tagging dahil nung kinausap ng mga taong gobyerno ang ating mga magulang, sigurado akong natarantang mga Yes. magulang natin. We have to deal with helping and supporting our student leaders din po in terms of mental health and such. Kaya nga po, Wala pa kayong psychiatrist ngayon sa Yes. UP. Isa pa yun. Kanya-kanyang mga- Note po natin yan, ha? Shout out po sa ating mga nagbibigay services. Ang UP po ngayon ay nangangailangan ng psychiatrist. So, para dun sa mga helplines, tutukan po natin ng UP. Yes, tas, and even po yung 7 cases diba nung makitungtong, nilabas na rin po namin, nagpasa din po talaga ng resolution sa Baguio People's Council sa ating City Hall and even may yung case din po ng aking intelligence ay inano din ay ipinasa din ng help ng doon sa nga mismo sa Baguio Council. Kasama din ito sa mga kasong iniharap natin kay UN Special Rapporteur, tama? Dahil bumisita po dito ang UN Rapporteur for Human Rights at kasama ang mga kaso ng ating youth activists sa dinulog natin, kasama ng mga issue ng journalists, activists at mga advocates. So ganun po katindi ang nangyayari sa ating mga kabataan. Para kay MC, natatanong ba kayo ng mga magulang nyo kung ano ba, aktivista, terorista, NPA, ano ba? Are you faced with these questions that you have to answer? And do you feel insulted when you do? Of course. Of course, we get asked by our parents. Pero kagaya ng ginagawa po namin, kasi kami mga organizers, youth organizers, mga aktivista, nag-organize kami ng kapwa naming kabataan. At ganun din namin tinuturing actually kung paano namin organisahin yung aming mga kapamilya, aming mga magulang, aming mga kapatid. So, unti-unti pinapaunawa din kung ano yung anong ginagawa namin, anong ipinaglalaban. Kasi definitely, they're not alienated dun sa mga causes na pinaglalaban natin with all That's other true, democratic that's true. sectors. Ramdam na ramdam ng mga magulang natin yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, yung napakababang sahod at lahat pa ng issue na meron tayo sa Pilipinas. And red tagging, talagang nangyayari siya even with your family members Yes. lalo na. So, how we deal with it is we really just try to explain kung anong ginagawa namin. Hindi to bago eh. And I think sa bahagi namin, we understand that hand in hand, ay parang
relatively kasama kasi when you're fighting for the truth, when you're fighting for your rights, it does not come easily. At talagang madaming tao ang mangmamaliit sa'yo kasi una mga bata naman talaga kami at marami pang kakaining bigas. And worse, mangre-red tag talaga sa'yo. And it's a systematic attack kasi ng gobyerno sa atin, ng AFP, PNP particularly, Yes. yung red tagging. Kaya talagang maging yung mga kapamilya natin at mga kaibigan, makakarating sa kanila yung fake news, yung disinformation na lahat ng mga aktivista ay mga terorista. Yeah. Kay Gab naman, ito kasi fourth nominee pa to ng Kabataan Party List. Kamusta ka naman? Yeah, syempre yung Kabataan Party List, we all know naman na very red tag siya mula sa Congress. Kawawa naman ng congressman natin, si Raul Manuel. Hindi ka ba naiilang? May times, of course, na naiilang tayo. But then again, kailangan natin balikan kung bakit merong... Napakamalumanay mo pa naman magsalita. Imposible naman maging terorista yung ganito, no? Pero we just have to go back kung bakit meron terrorist tagging, merong red tagging. Kasi sino ba yung mga aktivista? Teka, i-define natin ang red tagging. I-define yung the simplest term. Huwag na natin kunin yung dictionary meaning. Red tagging is branding someone as part of the CPP, NPA, NDF. Yeah. So, ang effect nun, Or ang effect nun ay parang nababrand kami as we're taking up arms. When in fact, we're not. We're just activists. We're doing... We're enemies of the state. We're enemies of the state. We're not. but we're you're just actually practicing. partners. Yeah. At times, yeah. At times. At times, totoo. Hindi man nagkakaintindihan sa lahat ng aspeto. Ang mga aktivista ay, ang end goal ay sana magkaroon ng middle ground sa ating government. Yun naman po ang punot dulo ng advokasya. Kasi hindi naman pwedeng mabuhay ng ang activism nang walang magiging response ang ating government. Kasi we push our government to action. Yeah. So there is an underlying partnership in this whole advocacy. Sige, continue, Gab. Yeah, of course. Yun nga, going back kung bakit tayo naman yung heavily red tag. Kasi we're the staunchest critic ng government kung meron siyang kamali ang ginagawa. We try to assert yung rights ng people. At kadalasan, hindi yan gusto ng status ko, yung kanyang meron siyang critic. Kaya, kapag when faced with red tagging, we can't back down talaga . We can't be... Di tayo pwedeng umiyak na lang at humiga na ito yung nangyayari sa atin. Di tayo pwedeng huminto na lang sa ginagawa nating advocacies. Kasi if we do, we're letting them win. Parang hinayaan na lang natin talagang matakot tayo at matigil talaga kung mga advocacies natin. So, it's a hard thing to do, especially among young people. May pressure ng magulang, may pressure ng society. Pero kailangan natin balikan lang . Balikan natin yung prinsipyo natin. At kung nire-review natin siya periodically, regularly, at alam natin na tama yung ginagawa natin, then we just have to continue. We have to continue fighting. So sa pagbubuklod-buklod ng mga grupo ng kabataan, dito tayo humuhugot ng lakas, kumbaga. Kasi nga, pag na-red tag ang isa, lahat tayo ay tutulong. Ganito ba ang nangyayari? Yeah, yun naman ang maganda talaga. So, kung meron lang isang red tag or someone, meron talagang sasalo mga kaibigan mo, kasama mo, colleagues mo. Hindi ganito ka-united ang youth few years back. What do you think happened that pushed the silent voice of the youth to be this strong? Because we can't deny na these youth groups have been pushing for change and it has come. Hindi lang through the walkout at dun sa pagbaba ng tuition fee sa SLU, but many times napapansin na ang kabataan. What do you think are the factors para magising or mag-push sa action sa kapwa nyo kabataan? Siguro po tumitindi rin po kasi talaga yung krisis ng lipunan. Sobrang taas, katulad po yung binanggit natin kanina, sobrang taas ng inflation. Nakikita po sa loob ng universities natin, even sa state universities, napakalaki ng budget cut. May nakaambang budget cut rin po sa susunod natin fiscal year. So dahil po dito sa mga tumitinding krisis, damang-dama po ng mga estudyante, even their families, sa mga magulang nila, damang-dama po natin yung kahirapan na eventually mas nagtutulak po para nagtutulak sa mga kabataan para sumali sa mga militanteng aksyon and even sumali lang din sa kanilang mga organisasyon. Yeah. And of course, bukod dun sa heightening na crisis natin, mas nakakita talaga tayo ng surge ng
mas politically aware yung mga kabataan natin ngayon. Parang merong, of course, sa dumadaloy na information natin at sa tuloy-tuloy na organizing work natin, mas maraming nagiging parang aktibong parte ng lipunan yung mga kabataan. So, I'm very much proud na maraming may ayaw sa kasalukuyang state ngayon ng affairs natin at marami rin gusto naman ng pagbabago at kumilos mula dun sa distaste or dun sa disgusto nga dun sa current na status quo. Yes, and definitely we cannot do this on our own. Marami sa amin take inspiration mula dun sa mga dati pang mga kabataang aktivista. Sila Mother Joanna nandito din po sa Fridge TV nung nakaraan. We really take inspiration from them, learn their best practices at kung paano pa namin mapapaunlad yun ngayon. So talagang they take refuge sa kanilang elders at talagang naging proteges na ito ng ating mga elders sa Baguio. Mother. Oo. So dito po nagiging aktibo ang ating kabataan, taking the wisdom of the elders. At maraming issues ang Baguio. Tama? Ano sa tingin nyo ang pinaka-pressing issue for the youth in Baguio? And ano ba dapat ang bigyang pansin ng ating mga politiko, lalong-lalo na yung mga tumatakbo because we're facing a midterm election. At I'm sure, mapapansin nila na a driving force in this election will be the youth. Yes. Ano ba ang issues natin at ano ang gusto nating bigyang tuon? Yeah, I think una muna, di ko siya marang, pero I feel na isa sa mga issues. Sige lang, i-rank natin mamaya. Makikita siya mula naman sa mga mock elections sa mga schools natin mula sa nationally pati locally, na makikita mo yung pattern ng mga binoboto, na wala din yung mga political dynasties, wala din yung mga trapo, wala din yung mga artista, mula sa mga university. So, malaki yung kaibahan niya dun sa surveys na tinitake ng general Filipino populace versus dun sa universities. So, ibig sabihin, yung mga kabataan, isa sa heightened na issue nila sa election ngayon, ay yung parang mga leaders na tumatakbo is not really representing them. It's not really representing what they want. So, isa yan. So, kailangan nating combat yung political dynasties, pagtakbo ng corrupt officials, pagtakbo ng mga convicted criminals at mga traditional politicians natin. This is for the national. Yeah. Para sa local, ano sa tingin nyo ang issues na hinaharap ng ating youth in Baguio na kailangan naman bigyang pansin? Particularly kung very local at mga youth ng Baguio. Dahil ito nga ay melting pot at university, puno ng universities at mga transient students na nag-aaral dito. I think ang isa sa mga pinaka-common na naririnig namin problema is the very high cost of living sa Baguio City, with the very high cost din ng apartments, kulangan ng dorms, dito sa Baguio City, tapos yung taas nga ng presyo ng mga bilihin. I think that's the one very common thing na naririnig talaga natin sa mga kabataang estudyante dito. Yeah, lalo halimbawa sa dormitories natin, kasi libo-libo mga estudyante Pero yung mga dormitories din na ina-offer ng universities natin, sobrang limited. So halimbawa, nung estudyante pa lang ako ng UP Baguio, hindi naman matagal na. Hindi naman matagal na siya. Pero hanggang ngayon, women's dorm pa lang meron. So paano yung mga male dormitories? And of course, kahit yung women's dorm, yung Breha, napakalit lang din ang capacity niya. Vis-a-vis dun sa actual population ng mga estudyante. So, yung housing, halos hirap na hirap. Tinitingnan nga natin yan actually kung we're trying to visit, we're trying to see yung rates na meron yung mga transients natin, yung mga dormitories natin. Kasi we've received reports na marami talagang reklamo ay tinataga sila ng presyo kasi nga di natin alam kung ano yung standard, ano yung regulation na meron. So yan, that's one. Siguro po yung malaki talagang issue ng mga kabataan dito yung inaccessible education kasi sa loob ng Baguio naman po kasi iisa lang yung state universities and that's University of the Philippines Baguio na merong very competitive na agawan talaga sa slots kasi napakaliit lang naman talaga ng UP para makater yung even lang nga kahit yung alone na taga Baguio kasi nga po sa loob ng UP parang pang-apat pa po yung region ng CAR na mga students, mostly pa nga ay galing sa NCR ang number 1 sa loob ng UP. So napipilitan po yung estudyante ng mga taga Baguio na mag-avail nung private institutions. So hinaharap po nila yung mahal na tuition fees.
Magkano bang estimate ng tuition fee per SEM ngayon? Yeah, that's around 30 to 40,000. Depende sa course yan. ha? Depende rin sa school. Depende sa school, oo. Siyempre, yung mga medical courses or pre-med Yeah. courses, mas mahal. Yeah. Papalo yan ng 50 up. So, ito yung pinaglalaban ng mga batang ito sa tuition fee para sa ating mga tagapanood, ha? Bababa ang tuition fee at matutulungan nila ang kanilang mga magulang. Yes. Hindi lang po sila nagbubuklod-buklod at pupunta sa kalsada para lang makita ng tao na sila'y nasa kalsada. Yes. At hindi po Seryoso. sila bayaran. Yes. At hindi nga po sila bayaran. True. Mataas pong tuition fee pero mababa po yung sahod ng mga magulang natin dito sa loob ng core D. Mas mababa pa in compared to the NCR mismo. Yeah. Tama yan. Balik tayo dun sa UP. Kasi nga nasabi nga na napakaliit nga ng UP at Yes. hindi naman na-accommodate lahat. Naaakusahan ng UP na tumatanggap na ng mga estudyanteng hindi naman kasama sa marginalized groups. Ano sa tingin nyo ang katotohanan sa isyong ito? Meron naman po talaga. Hindi naman po ata natatago yung Oo. meron po talagang galing na din sa mga higher economic status. Pero po mas kung tuturulin po natin yung problema sa inaccessible education, siguro po ang magiging mas magandang ipanawagan natin ay yung pagiging ibukas pa yung libreng edukasyon para sa lahat. So pwede pong usapin ng UPCAT, pwede pong idala sa mga community, especially sa UP Baguio nga po bilang UP of the North. Kailangan itong dalhin yung mismong yung UPCAT sa mga community ng Cordillera para po mag-accommodate talaga ng Cordilleran students. Pangalawa po, yung UP at iba pang state universities ay taon-taon pong nakakaranas ng budget cuts. Kaya po dahil po sa budget cut, kaya nalilimit yung slots lang na meron na pwedeng tanggapin ng universities. So, dinadaas po natin yung mga panawagan natin para sa pagpopondo ng edukasyon para mas makiter pa po nito yung mas marami pang tao o mga estudyante. KMC. Definitely mapapasok po talaga yung state universities ng mga kabataan na hindi mula sa marginalized sector. Kasi sobrang competitive niya na ngayon eh. Even sa Benguet State University, ganun talaga siya. Yung mga estudyante nagko-compete talaga para makapasok sa SUCs at ma-access yung free education. At syempre, sino bang makakapasok doon? Yung mga kabataan na may access na high school pa lang sa magandang education, magagandang mga grades. Kaya relatively, sa ganung ka-competitive na system, ang makakapasok talaga yung mga more privileged na mga estudyante. Kaya babalik talaga tayo doon sa sinasabi natin na education is a right and not a privilege. Ibukas natin sa lahat at gumawa ng mga mekanismo para mabuksan pa yung ating mga state universities to accommodate more marginalized students at lahat ng mga estudyante na gusto naman talagang magtapos ng pag-aaral. Yeah. May mga nagsasabi na libre nga naman ang state universities, kaya lang the means for you to be able to study, hindi yun libre. Kasi kailangan mong lumipat sa Baguio kung Yes. kailangan mong kumain, kailangan mong magrenta, kailangan mong mag-commute. So ito din ang nagiging problema ng ating marginalized groups, tama? Yeah. Kasi, totoo yung sinasabi niya I don't think na fault naman ng UP Baguio particularly or ng students currently na nakapasok sila. I think holistically natin talaga siya titingnan dahil marami naman nga talaga yung less privilege ay hindi nakakakuha ng better access to education from the start, from their elementary papuntang high school. Kaya tama yun. And then more thing pa nga na kapag nakapasa ka naman or para nakapasok ka sa isang state university and college ay ang taas naman ng cost of living. So parang kahit na makagraduate ka after mo mag-college, para mas pipiliin mo pang kumita na lang ng pera ngayon na kaysa habang nag-aaral ka pa. So maraming kabataan ngayon ay pinipiling magtrabaho na agad kaysa maging college pa at magtrabaho after dahil kailangan na nilang punan yung needs nila at hindi na kayang pagsabayin yung pag-aaral at yung pagpunan ng pangailangan nila. Ito yung mahirap kasi sa education for all. We can't discriminate by social strata all the time. Kasi
hindi naman natin sinasabi na porke mayaman ka, wala ka ng karapatang mag-aral sa UP. Yes. Mas naka-highlight lang siguro ito ngayon dahil ang ating marginalized sector ay lalong nagiging marginalized. Yes. At hindi nakakayanan talaga. Ito nga, papasok yung cost of living. Para sa isang estudyante na hindi taga Baguio, let's presuppose libre na, sa UP siya. Magkano ba ang kailangan mo para mabuhay? Araw-araw na lang ba, pansit kanto ng kakainin Kaya nga. mo? Siguro po kasi cost of dorm. Yung dorm. Yeah. Halimbawa, hindi ka nakapasok sa Breha. Breha, yes. Ang unti-unti lang din po na-slot sa Oo. Breha. Pag di ka po nakapasok ng Breha, mostly 3,000 to 3,500. Pinakamababa na yun. Bed Mababa. space ba yun? Yes, bed space po, 6 pa po Anim kayo sa kayo. loob ng room. Ganyan. Tapos po, kung sa pagkain naman, syempre, it's either 2 or 3 ka kumakain. Actually, one issue nga yun arising in UP. Marami nagsasabing students na 1 meal a day na lang Baka sila. naka-OMAD Umad sila. na sila ngayon. Fourth diet na. Course. Mga 1 meal a day po ang mga Yun taga-UP ang, natin. yun ang the best diet plan. Charis. Ayun po, so dahil mahal, napipilitan na nga mag 2 meals na lang per day, o 1 nga. Kasi aabot din siguro ng 70 to 80 pesos per meal. Kahit mga budget meal pa Budget po meal to. na yun, ha? Yeah. So tapos kung medyo malayo pa po yung bahay na nakuha mo, kasi nga minsan kapag mas malayo, mas mura po talaga siya. So mamamasahe ka Pero pa. patay ka naman sa pamasahe. Pamasahe. Traffic Hindi ka naman magta-taxi araw-araw. Yes, parang 11 pesos pa po. So parang kung tutuusin po talaga, hindi po kakayanin yung usual na 3,000 din na allowance ng mga estudyante. Dahil kung even sa UP, kahit may tuition fees, may gagastusin ka po mga fine art students gumagastos ng kanilang mga materials, mga social sciences students sila din mismo yung gumagastos sa kanilang mga field works, and even yung mga College of Sciences pati kanilang mga lab Yung projects yan. equipments. So lahat po yun pinagagastusan ng isang So sabihin na estudyante. natin, kung 3,500 ang yung renta, 80 pesos per meal, isang 2 meals a day, Yeah. aabot din ng kulang-kulang 10,000 naman. Medyo tipid pa yun. Yeah. Yes. Assuming nakain, tulog, aral ka lang nun. Oo. Na wala kang gagawin sa Wala buhay kang mo kundi yun, gagawin. which is not very likely. Yeah. Kasi kailangan natin maging makatotohanan ng ating mga kabataan ay umiikot sa lungsod. Baguio being a tourist city, imposible namang hindi ka umikot-ikot, di ba? At marami kang incidental needs. So to be able to study, nagiging privilege na talaga ito. So ito yung disparity sa, hindi lang sa Baguio, sa buong bansa. And do you think is this fair? Kasi education is supposed to be for all. Yeah, of course. Ano naman pinanalo natin talaga itong free education or itong RA 10931 na mas universal access to tertiary education. Kasi naniniwala tayo na yung university or higher education is a right for everyone, hindi lang mula sa basic education. Pero hindi nila pwedeng sabihin na rason na dahil nilibre na nila ay nahihirapan ang budget sa Pilipinas. Dapat ay magpondo pa ng mas malaki para dito sa SUCs natin, paramihin actually yung SUCs na meron tayo para lumaki yung slots for admission. At bukod sa higher education ay pondohan din mismo yung basic education natin. Kasi yun naman din yung kinakaharap ng mga estudyante natin. I think dito sa Baguio alone, in a report done by the City Development and Planning Office na malaki yung kakulangan ng classrooms, malaki yung kakulangan sa teacher to student ratio. So, doon pa lamang sa basic education, we have so much to resolve para makatawid tayo at tumaas yung retention rate natin, lumaki yung graduates natin from elementary to high school to senior high school at ang lahat ay makaabot ng college. So nag-iiba talaga ang needs per generation kasi maraming nagsasabi na ang mga kailangan ng bata ngayon, hindi naman ito yung kailangan noon. For example, sa electronics pa lang, a student now really needs a laptop or at least a working smartphone. Ito po ay necessity na kasi nga hybrid na ngayon ang learning system. So there are offline and online assignments and lectures that one has to attend. I will read a comment from one of our viewers. Bakit
masyadong sensitive ang generation ngayon at lagi na lang merong mental health issues. Why do you think mental health is at the forefront of youth needs today? Or maraming nagsasabi, marupok talaga yung kabataan ngayon. Masabihan mo lang ng konti, matabig mo lang ng konti, ayun, depressed na. What can you say about this? Siguro I'll let my colleagues add. Pero ang masasabi ko dito na una ay, mas aware ang mga kabataan ngayon sa mental health at mas aware sila sa sarili nila. At magandang bagay yon. Kasi ibig sabihin, we're more aware kung ano yung emotions natin, aware tayo kung ano yung problema natin. So, di ko alam sa mga past generations kung hindi lang ba sila emotionally aware. But hindi naman nagbago masyado yung, or hindi naman I think parang inherent siya sa lahat ng mga kabataan na pinanganak ngayon. Kundi, mas meron talaga tayong education na nakukuha ngayon. And that's a good thing. Ibig sabihin, there's less trauma na mapapasa natin sa future generations kasi mas alam natin kung ano yung dapat sa hindi dapat. Bumabalik talaga ako dun sa walang psychiatrist sa UP. Pasensya na po. At talagang tumatak sa akin yun. MC, ikaw naman. I think if anything, mas matapang actually yung mga generation ngayon. They're not afraid of being vulnerable, of voicing out kung anong nararamdaman nila. Kasi yung mental health naman, usapin ng mental health, hindi lang naman yung emosyon usapin ng emosyon. It's scientific. Yeah. It's something in our brains that Naku, is not right. kaway-kaway sa henerasyon ko dun sa nag-comment. At pakinggan niya yung sinasabi ng batang ito. Mas matapang ang kabataan Yes. ngayon dahil hindi sila natatakot maging vulnerable. Yes, I think that's it talaga. At parang bukas tayo na pag-usapan kung ano yung mga nararamdaman natin, naiisip natin with our colleagues. And I think that's very important, lalo na sa kapwa namin mga kabataan who is pushing for a better tomorrow, a better future, fighting these challenges. Kailangan talaga mas making bukas tayo na makipag-usap sa lahat ng tao na makakatulong, na i-process natin yung ating mga emosyon at nararamdaman sa Yeah, araw-araw. kasi nature and nurture din siya eh. So, hindi siya sa pagiging marupok, ha? Yes. Merong parte na upbringing, meron din talaga na scientific siya kasi sakit siya at tulad ng mga sakit, ginagamot natin siya. That's why we push people na magpa-check sa psychiatrist and seek professional help, mag-take ng medications if necessary kasi mental health ay may mga sakit talaga at clinically diagnosed siya at parang siguro ubo or lagnat, kung may lagnat ka, kailangan mo siya i-treat. Same goes. Ganun dapat. At kasama po sa karapatan ng mga kabataan na ito na magkaroon ng psychiatrist or ng guidance and counseling sa bawat university, ha? Hindi lang po sa government or state-owned, pati sa private. Lalo na sa private. Siguro, the expectation is higher. Okay, another comment is, hindi ba kayo nahihiya na rally kayo ng rally sa mga magulang ninyo? Hindi naman po. Hindi naman po. Kung ako personally, alam din naman po nung mga magulang ko. Yan. Katulad nga po ng binanggit ni MC kanina, parang mahirap po siyang battle, I guess, o negotiations with our magulang, ganyan. Pero parang kung paano po natin i-explain kung ano yung importansya ng aktivismo at ano din yung nagagawa nito for a better future, ay sa tingin ko naman po, hindi naman po nahihiya at hindi rin po nahihiya yung mga magulang ko na yung mga kabataan at yung mga anak po nila ay nakikiisa dun sa paghulma ng kasaysayan para sa isang mas magandang mas maganda at better living conditions in the future. Itong sigaw. Contrary to popular belief, actually, di kami rally ng rally. Yes, kasi yun din ang isa. ilang beses nyo ba kami nakikita sa news outlets, sa mga posts namin na nagrarally kami. Much of our time actually is spent into studying yung mga issues na to. Sinasabi kanina yung sa COA report, sa tuition fee increase, this couldn't be done if walang significant amount of time ay nalaan sa pag-aaral, sa pagkukonsult sa mga kapwa estudyante, sa paglalabi natin sa mga relevant offices. So, rally or protesting is part of it, but it's not the whole of activism. I agree. Ang gagaling sumagot. Ano ang, what will it take for you to vote for, let's say, gawin nating hyper-local to, ha? Kasi sa national na, pag-uusapan na to, sinong iboboto mong senador, sino ang hindi, ang dami ng debate. Punta tayo sa Baguio. Anong klaseng mayor ang gusto ninyo? Sino mauna?
Ikaw daw. Natatawa siya. Natatawa ka ba sa mga tumatakbo? Hindi naman po. Siyempre gusto natin ng, well, it applies to all, pero kung very hyper-specific na mayor, siyempre gusto natin ng mayor na malinis ang track record sa pag-handle ng kaban ng bayan at walang, at preferably hindi din mula sa political dynasty, definitely. Kasi yun naman ang main na binibitbit natin ngayong election. Yes. Yeah, and of course, merong clear programs para sa, hindi lang sa youth, sa buong people of Baguio. Yes. Are you satisfied with the way the SK is functioning now? Yeah, sa SK ngayon, we've been working, I think okay talaga ang mga SK ngayon. We've met with many young people, pero they're faced with many hurdles and Yes. challenges. Like for example, if I'm remember correctly, 68 out of 120 ang walang quorum sa mga SK. Ibig sabihin yung walang quorum na ito ay hindi nakaka-access sa kanilang budget. So how can we expect na maging fully functioning yung mga SK na ito sa kanilang mga barangay kung wala silang resources, wala silang support na nakukuha. So that's part na nilalabi actually natin na matugunan tong usapin na to. Umugong ang balita a few years back na i-abolish na natin tong SK kasi parang wala siyang nagagawang mabuti. Do you agree that the SK is parang a sitting duck? Siguro po, hindi. Lalo na, syempre, hindi pala. Hindi pala siguro. So sigurado ka Malinaw na sa hindi. ha? Yes. Malinaw na hindi po kasi syempre, katulad nga nung binanggit natin kanina, lalo na napakalaki ng populasyon ngayon ng mga kabataan. Syempre, kailangan po ng genuine representation inside the government that will forward our needs and demands. Ganyan. Kung yung experience din po ako as a person. citizen. Ay experience ko din po noon ng kawalan nung SK nung panahon na nire-reform yung SK. Nagkaroon po lalo talaga ng mas mahirap na paglalobby nung interest nung children and youth inside and even sa barangay level pa lang po yung mga ganun. Yeah, actually, isa yan sa main advocacy ng Kabataan Party List kasi we try to push yung more young people sa governance Yes. mismo. So we pushed yung SK Reform Act para ma-strengthen siya and yung SK Compensation Law. Kasi sa current na batas ngayon ay yung SK chairs, or sa dating batas ay mga SK chairs lang yung nabibigyan ng sweldo or honorarium. Ang gusto natin ay ma-incentivize pa yung mga kagawad para magtuloy-tuloy sila sa work. Kasi marami na-frustrate Maraming na-frustrate ng mga SK members na pipiliin na lang nilang magtrabaho ng actual kaysa magtrabaho sila sa kanilang mga barangay at minimal yung makukuha nila. Kailangan i-address kasi yun kasi yung SK work naman, it's a work. It's a work mismo. Kailangan Totoo nga ng naman, support. representative natin itong SK representative sa ating konseho sa Baguio. At under sa kanya ang ideally, lahat ng barangay ay may SK representative. So marami-raming tao ito at malaki-laking sektor ang hinahawakan nito. Yes. So SK reform. Yes. Kaya definitely, ang kailangan talaga ngayon ng ating mga SK officials, ng ating mga youth leaders sa mga barangay is really more support, especially mula sa ating mga barangay officials na din. And of course, dapat ma-influence din kasi sila ng mga namumuno hanggang sa matataas na governing bodies natin. Kina-counter natin talaga yung narrative na yung mga SK ay training ng mga Training ground ng mga korap. ng mga korap at mga buwaya. Oo, umugong din ang balitang yan kasi natatag nga ang SK as the first form of corruption, kumbaga practice ground Yeah. nga. Kaya kailangan Siguro Attack din kailangan natin, balikan natin kung kaninong administrasyon lumabas ito. Pero that another story. No name dropping. No name dropping po tayo. Very wholesome tayo. Dahil kasama natin ang ating kabataan. apart yun ng advocacy work natin, to train more SKs na kasi yung connotation na kapag nagpaligan na yung SK tapos na yung kanyang term, we try to combat doon at mag-launch at mag-train pa ng mas marami activities para ma-tackle yung mga relevant na kailangang matutunan ng mga kabataan natin sa mga barangay. Para sa Cordillera, nag-iiba-iba ang temperament ng ating mga kababayan. Bawat province. Kasi iba-iba nga ang kultura, iba-iba ang practices. Is it the same for the youth? The temperament of the Baguio youth is different from that of Kalinga, Mountain Province, Abra?
Yeah, I think dahil yung Baguio bilang melting pot ng culture at isa siyang university na city, yung mga kabataan talaga dito, mas open talaga sa progressive ideas, mas open for critical thinking. Pag sinasabing progressive, anong ibig sabihin Yeah, ng away from progressive? old. So, ibig sabihin pag tanggi sa mga Kasanayan. corrupt ways, sa mga kung ano-anong katiwalaan sa government or katiwalaan na nangyayari sa ating lipunan. So, Yeah. hindi lang tinatanggap na tinatanggap. Yeah, mas critical din. At of course, mas to creative and change. innovative. So, we're maraming naiisip yung mga kabataan natin na ako rin mismo di ko naiisip na may mga solution pala. Ay, teka, ano bang age ang youth? I-clarify natin. Sino pa ang kasama sa youth? Yeah, yung UN standards natin ay 18 to 30 years old. So, 18 to 30. Sa SKs natin ay 18 to 24 years old. So, ito po ang kabataan. Ano pa ba ang ginagawa ng kabataan party list? Bukod dun sa mga advocacies na banggit mo, at could you cite at least parang top obstacle sa sa pag-ikot sa ating youth communities? Yeah, ang isa sa top obstacle natin, of course, yung kanina binabanggit, red tagging. Pa rin. So, sasabihin mo pa lang na from kabataan party list ka, parang iba na yung tingin sa'yo. Or minsan nga, Na-feel nyo yun pag nagbabarangay-barangay kayo. yeah, feel natin yon. Or kahit pa nga minsan, magsisend out ka pa lang ng letter for a meeting, hindi ka na pinapayagan kasi kabataan party list na nakalagay. So, isa yon. So, pero most of the time naman, when we talk at nakikita talaga nila na we're genuine din sa advocacy natin, totoo tayong tao at hindi tayo mga recruiter na kung ano-ano, mas magiging open yung mga So, kabataan, kailangan mga talagang tao. i-prove and Yes. approve Assert the yourself legitimacy. palagi. Yeah. Hindi ba kayo napapagod? Kasi ngayon pa lang, nahihirapan na may obstacles na seryosong mga hurdles ito. And malayo-layo pa ang tatahakin yung landas. Yes. Hindi ba napapagod ang kabataan? Definitely napapagod kami. Ano yung yung pinaka-pinanghihinaan kayo ng loob? I mean, what scenario? Yung talagang, yung ikalulungkot nyo talaga. Yung mga kabataan naman po medyo energetic pa. Energetic Sobrang pa. energetic naman po. Pero syempre sa kadalasan napapagod din po talaga. Lalo na kung minamaliit yung mga bosses at yung mga posisyon namin. Kasi sa kadalasan nga, estudyante lang kasi hindi mo pa alam yung Estudyante sinasabi pa mo. lang, oo. Hindi mo pa alam yung sinasabi mo. O minsan kapag nagkakampanya ka, minamanipula lang yung mga utak ng mga Kumbaga, kabataan. gullible kayo. So, syempre po, nagpo-frustrate kaming mga kabataan na para bang wala pong kakayahan yung mga kabataan para maging critical at mag-aral ng kanilang mga isyong kinakaharap nila, ganyan. Kasi syempre wala namang may alam pang ng isyu ng kabataan bukod sa ating mga kabataan mismo, tayo mismo. So, kapag ganun po yung nafe-feel namin, feeling frustrated talaga at syempre napapagod na para bang hindi napapakinggan yung mismong boses namin. Kaya ayun actually yung malaking ang kampanya ngayon sa upcoming election, yung Yes. pagkakaroon ng genuine representations ng mga kabataan. Maraming tumatakbong medyo bata-bata. There's a new generation of wannabe politicians that we have now representing a large sector of the youth vote. Kasi maraming bagong muka. Are you studying these personalities na tumatakbo ngayon sa Baguio? Yeah. Iniisa-isa nyo ba? Ginagawa nyo na ng profile? Yes, we're trying to create yung profile ng mga bawat. Kasi lalo na ngayon, we're trying to pick na yung mga candidates namin sa lokal. Isa po dito ang ating former SK chairman, si Levi Yeah. Lloyd Orcales. Yes. Hello, shout out sa'yo, Yeah. Levi. Shout out po. At ay naantay namin ang panahon na maaari ka nang mag-guest dito Yes. sa The Ah, Breaking yeah. Point. We're looking forward to work with Sir Levy kasi sa mga past, simula na SK Fed president siya, we've been working with him. At yung mga kabataan ay trusted din mula dun sa SK na terms na. So, yeah, we're very hopeful na sa mga younger candidates ay carrying din yung younger characteristics. Ngayong nasasabi natin na kailangan ng youth representation. So, let's presuppose nandyan na nga, may youth representative na tayo, na ihalal natin, success. Ano bang legislation ang sa tingin nyo kinakailangan ng sektor ninyo?
hindi na ako makikisektor kasi wala nang maniniwala pag sinabi kong sektor natin. Una sa lahat, isa naman sa mga priority bills ng Kabataan Party List yung better access to education. Mula So dun dito pa rin babalik. Yeah, babalik tayo kasi mga estudyante at mga kabataan niya. So, mula budget ng DepEd hanggang sa state universities and colleges, that's one. Another one ay yung sa mental health, better services sa mental health. Kasi meron nga tayong surge ng mental health crisis. So, ang daming problema binabanggit na. So, palawakin natin yung access dyan. Isa pa ay yung pagpapalakas nga natin ng mga student representatives natin. So, mula sa SK hanggang sa student councils, we should have something na mag-empower sa kanila at magsusupport din sa kanilang cause. Alright. Para kay Raven, what is your ideal youth scenario sa Baguio? Ano ba magpunta muna tayo sa utopia. Ano ba yung ideal para sa sitwasyon ng kabataan? Siguro po ay actually ongoing siguro yung ginagawa, pero yung actual na pag-actualize ng buong collective actions ng lahat ng kabataan sa Baguio, kasi katulad ng binabanggit natin, yung Baguio nga ay education center siya ng North. So napakalaki talaga ng bilang ng kabataan dito, even though not mostly ay galing sa Baguio mismo, pero yung panahon na nilalaan nila dito ay sana nagkaroon tayo ng isang collective actions for a better education, accessible, scientific educations that we all deserve. At syempre, yung pagkakaroon din nung partisipasyon sa lahat ng mga students councils, students institutions, publications, and even the other mass organizations in the city. So it's more on the participation of the youth in a collective action. So kailangan lahat naiintindihan ng issues at lahat magkakaroon ng boses. Yes. So yun ang ideal. Kay MC naman, ano sa tingin mo ang mangyayari sa ating midterm election? Sa tingin mo ba, are we hopeful that the youth vote will turn out? And with that, ano yung gusto mong sabihin sa mga kabataan, lalong-lalo na ngayong midterm election? Kasi ito yung magiging litmus test. Titignan natin kung ilan ang youth turn out. Yes. Actually, very hopeful kami na yung youth vote ay mag-come through this 2025 elections. However, madami kasing sa 22 million of kabataang voters na yon, madami actually ng porsyento nun ay wala sa mga eskwelahan. Madami pa rin mga kabataan ay mga kabataang manggagawa, mga kabataang magsasaka, at kung ano pa mang trabaho ang pinasok nila. At I think malaking bulto yon sa 22 million na voters. So I think that's the challenge para sa mga kapwa nating kabataan, lalo na sa mga estudyante ngayon sa mga universities, to make yung ating mga mock elections sa universities natin reflective dun sa mas malawak na kinikilusan natin. So I think it's very important for our fellow youth to organize yung kanilang mga kaklase sa kanilang mga classroom, kanilang mga kaibigan sa schools, and also to still go back dun sa pakikipagtao sa tao, sa kanilang mga communities, sa kanilang mga barangay. Medyo madami pa tayong kakayurin. Yes. But still, we have 60 days more. May 60 days pa more. tayo. More or less 60 days to campaign. So, and bringing change to the world, to our communities, is really a collective undertaking. So, maganda na magsama-sama muli tayo, kagaya ng ginagawa natin ng mga nakaraang movements. So, yun ang challenge talaga sa atin, to go out within our universities, to go outside sa mga communities and reach those people. Yeah. Tama si MC kasi hindi lang naman po na nakukulob sa eskwelahan ang ating kabataan. Marami pong hindi nakakapag-aral at kasama pa rin sila dito sa ating sinasabing 22 million at kasama sila sa 30 to 40,000 dito sa ating syudad. So, ang kabataan po hindi lang yung mga estudyante. Kasama po ito yung mga nasa barangay, yung tumatambay, yung sinasabi natin walang ginagawa. Yes. Dahil kailangan nating isipin bakit sila walang ginagawa. Yes. Bakit hindi sila nasa eskwelahan. It's a basic right. And when we see youth converging sa ating mga lugar at iniisip natin, tambay lang naman yan. Dapat ang iniisip mo, bakit sila tumatambay in the first place. So ito po yung natutunan natin sa ating session ngayon. And we're really lucky to have Gab from the Kabataan Party Thank you. List, si MC,
sa Cordillera Youth Center, at of course, si Raven. Of course. Thank you. Of course, oo. Dahil itong tatlong kabataan nating ito ay hindi natatakot humarap sa atin para ilagay sa tamang perspektiba ang ating mga issues. Marami po tayong napag-usapan ngayon, but the bottom line is that the youth vote is important, and the youth vote will be a driving force not only in this midterm elections. So mag-uumpisa po palakasin ang boses ng kabataan, hindi lang po sa Baguio, ngunit sa buong Cordillera. And I'd like to thank yung guests natin ngayon, ibang-ibang Yay! episode natin ngayon. Lively. Very lively. Sana nga yan. Oo, so mauulit ito lalo na't palapit ng palapit ang ating eleksyon. So ito po ay ating ipapangako sa ating kabataan, more on our youth sector. Yes. Ayusin lang po natin ang topics. At yan po ang ating episode ngayon ng The Breaking Point. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood. Si Malen Katahan po for The Breaking Point sa ngalan po ng Fridge TV at ng North Luzon Monitor. Maraming salamat po. Yay, thank you po. Thank you so much. Saya.